Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. China nagpadala ng maraming barkong pandigma sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Halos na triple ng China ang bilang ng mga barkong pandigma nito sa West Philippine Sea, kung saan 9 na barko ng People's Liberation Army Navy ang namataan sa lugar mula sa 3 lamang nitong mga nakaraang araw. Ayon sa Philippine Navy, umakyat na sa 9 ang bilang ng mga barkong pandigma ng China sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea mula ika-6 ng Agosto hanggang 12. Ang bilang na ito ay triple sa 3 barko ng PLA Navy na namonitor sa naunang linggo ng ika-30 ng Hulyo hanggang ika-5 ng Agosto, kung saan isa ang namataan sa Baho de Masinloc at 2 sa Panata Island. Sa datos ng Philippine Navy, 1 barko ng People's Liberation Army Navy ang namataan sa Ayungin Shoal, 2 sa Pag-asa Islands, 1 sa Likas Island, 1 sa Patag Island, 3 sa Sabines Shoal, at 1 sa Iroquois Reef. Noong nakalipas na linggo, iniulat ng Philippine Navy na nasa 122 barko ng China ang naispatan sa loob ng West Philippine Sea mula ika-30 ng Hulyo hanggang ika-5 ng Agosto. Ito ay nagpapakita ng malaking pagbaba kumpara sa 400 dayuhang mga barko na namonitor sa West Philippine Sea noong nakalipas na taon, kung saan 85% dito ay mula sa China. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Colonel Padilla na nananatiling committed ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa pag-iit ng ating soberanya at pagdepensa sa ating maritime zone sa West Philippine Sea, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga maritime cooperative activities kasama ang like-minded countries. Makalipas ang mahigit 1 buwan, umalis ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa paligid ng Escoda o Sabines Shoal sa West Philippine Sea, ngunit pinalitan ito ng mas maliit na barko, sinabi ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea, na umalis ang CCG vessel na may hull number 5901 sa paligid ng shoal noong ika-10 ng Agosto, ang napakalaking patrol cutter ng CCG, na siyang pinakamalaking Coast Guard vessel sa mundo, ay na-deploy sa Escoda Shoal noong ika-3 ng Hulyo. Gayunpaman, sinabi ni Tariela na pinalitan nito ng 135-meter CCG vessel na may hull number 5903, sa gitna ng patuloy na panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ng isang opisyal ng Navy na sapat na ang mga kakayahan ng Departamento ng Depensa ng bansa at ang mga ari-arian nitong militar sa harap ng posibleng sigalot. Sinabi ito ng tagapagsalita ng Navy na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad sa isang press briefing noong Martes, nang tanungin kung ang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force ay makakayanan ng anumang sasakyang panghimpapawid o maaaring gamitin sa panahon ng digmaan. Ang kanyang pahayag ay kasunod ng umano'y mapanganib at mapanuksong aksyon ng China Air Force laban sa isa sa mga eroplanong militar ng Pilipinas na nagpapatrolya sa Scarborough Shoal noong ika-10 ng Agosto. With what is happening right now, not only in the maritime domain but also in the airspace, with what we have, we are good with them. Given the current capability of your Air Force, your Navy, and your Philippine Army, we are good with what we have. Given more, we can perform even better. In addressing situations like this, it is not matching aircraft for aircraft or ship for ship. What is most important here is the will to fight, the will to perform our mandate in spite of all these challenges. Noong nakaraang buwan, sinabi ni Trinidad na ang Navy ng China ay walang karanasan sa digmaan kumpara sa Estados Unidos, na aniya ay may 7 o 8 dekada ng karanasan sa digmaan. Ipinaliwanag din ni Trinidad ang doktrina ng China at kung bakit sila kumilos ng ganoon sa rehiyon. Ang gobyerno ay bibili ng mas maraming fighter jet para sa Philippine Air Force kasunod ng pinakahuling akto ng harassment ng China, tiniyak ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Binigyang diin ni Teodoro ang pangangailangang palakasin ang kakayahan ng air defense ng bansa upang matugunan ang mga patuloy na alalahanin sa seguridad, lalo na sa West Philippine Sea, sa pagsasalita sa harap ng mga miyembro ng Philippine Air Force Contingent na lumahok sa Exercise Pitch Black 2024, sa Australia noong nakaraang buwan. Sinabi ni Teodoro na tiyak na mangangailangan ang Armed Forces of the Philippines ng mas maraming eroplano. Muli niyang pinagtibay ang pangako ng Department of National Defense na palakasin ang mga air defense system ng bansa, partikular sa pamamagitan ng pagkuha ng mga multi-role fighter, upang pahusayin ang mga kakayahan sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Ginawa ng hepe ng depensa ang pahayag nitong Martes. Ilang araw lamang matapos ang 2 Chinese fighter jet, ay naghulog ng flare sa daanan ng isang Philippine Air Force aircraft na nagsasagawa ng patrol operation sa airspace ng Scarborough Shoal.
Binigyang diin din ng DND Chief ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng mga naturang operasyon at hinimok ang regular na joint at combined exercises kasama ang mga like-minded states. Sinabi ni General Aldrin Anani, Deputy Chief ng Western Mindanao Command para sa panlabas na depensa, ang militar ng US ay nagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng flight surveillance sa pagdetect ng panghihimasok ng mga dayuhang sasakyang pandagat, kabilang ang mga barkong pandagat ng China. Sinabi niya na ang US Special Operations Task Force 511.2 ay nagsagawa ng unmanned at manned air surveillance mission upang tulungan ang militar ng Pilipinas sa pag-secure ng territorial water ng bansa. Halos lahat ng naval asset natin ay nasa West Philippine Sea. But nonetheless, the presence of these foreign forces here help us a lot, especially sa kanilang helicopter, yung kanilang helicopter na nandito at even fixed wing. From the last report, they in fact would be flying like 12 hours a day to perform their missions here, both for the unmanned and manned aircraft. Wala man silang vessels na available dito, but their presence up in the air is very crucial in accomplishing our mission. Indeed, the SOTF 511.2 to be specific, pinangungunahan ng mga US Marines and a liaison officer coming from Australia, they're helping us both on logistics and training. Yung SOTF 511.2 help us as well in various sea operations, maritime law enforcement and maritime security operations. Sa katunayan, nung mga nakaraang araw, meron po tayong mga sinundan ng mga Chinese vessels. Itong mga Chinese vessels na to are coming from south and with the intention of joining their other colleagues probably in the West Philippine Sea. So malaki po ang tulong ng Western Mindanao Command in monitoring this transit of naval ships. While we respect the rule-based order, lalong-lalo na po yung SLOCs na naayon sa UNCLOS, patunay po ito na kami po ay sumusuporta upang bantayan ang ating maritime domain. And we're also coordinating as well with the various forces, foreign forces here, just like the SOTF 511.2 headed by the US Marines. We have liaisons here coming from Australia as well. This enhances our interoperability with other forces. They also lead us, train us, educate us on various... Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.